Mapagpalang araw pong muli, mga minamahal. Kumusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago po ang lahat, manalangin muna po tayo. Ang maraming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyo pong kabutihan sa amin, sa mga pagpapala, sa mga biyaya, O Lord, na amin pong nakakamta sa bawat araw, di man po kami karapat-dapat. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kalikuan, sa lahat ng aming mga kasalanan. At dalangin po namin, O God, na patuloy na siya sa atin po ang bawat puso, maging ang haka ng aming puso at isipan, O Lord. I-guide mo po at lagi namin po, Panginoon, na sanggunian ka sa lahat ng aming lakad. Pagpalain mo po ang simpleng devotion ito. Abutin mo po ang bawat puso at maging blessing po ito sa bawat sang nakikinig. Sa ilamang po ang papurit po. Salamat in Jesus' name we pray. Amen. Ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, sa aklat ng Ephesians chapter 2, verse 4. But God, who is rich in mercy, for His great love, He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By Christ we are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come, He might shew the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Salamat po sa salita ng Diyos. Alam niyo, mga minamahal, ng bawat isa po sa atin ay inabot lamang po ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ganun po kasagana ang kanyang kahabagan, ang kanya pong biyaya sa bawat isa sa atin. Ang kinakailangan lang po natin gawin talaga, mga minamahal, yung total surrender. Ito lang po yung hadlang, yung kapag hindi po natin hinayaan tayo magpakumbaba sa Panginoon, natanggapin natin ang lahat ng ito'y biyaya lamang. Sapagkat ang ganda ho ng plano ng Diyos sa bawat sa atin. Sapagkat tayo nilikhain, sabi nga, we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good work, which God had before ordained we should walk in them. Alam niyo, mahalaga po ang bawat buhay. Ito po yung ating pagkakakilanlan kay Kristo. Alam niyo po, ang sabi nga po ng Biblia sa Galatians chapter 2:20, na I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, with the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Napakasarap pong memorize yan, mga minamahal. Sapagkat kung iyan po nasa puso natin, meron pong halaga ang ating buhay. Sapagkat hindi ho natin pwedeng i-identify ang ating masarili na tayo talunan lamang yung mga past failures natin in the past. Ito po yung mga nagturo sa atin ng napakaraming lessons upang lalo po tayong magsikay at muling bumangon at ganapin ang nais ipagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Opo, mga minamahal, even si Gideon, naalala ko sa Book of Judges, mga minamahal. Nasa tracing lang siya ng wheat, akala niya yun lang buhay niya. Hindi, sabi ng Panginoon, you are a mighty man of valor. At si Gideon po ay ginamit ng Panginoon mightily. Sa Book of Judges, makikita ho natin yan na pinagtanggol niya ang mga Israelite kung paano siya nakitigma at tagtagumpay, mga minamahal. May purpose ang bawat isa. Alam mo naman natin ang istorya ni Amang Abraham, hindi ba, mga minamahal, kung paano siya tinawag doon sa Ur of Chaldees, sa kanyang mga kamag-anak, sapagkat may pangako ang Diyos sa kanya na siya maging ama ng lahat ng bansa. At ganun niya po ang nangyari, mga minamahal. Minsan sa atin ng pagdedesisyon, hindi ho ito madali na manindigan sa tama't katotohanan sa pamamagitan ng gabay natin ay salita ng Diyos. Balit ito, mga minamahal, makikita ho natin ito yung pangako ng Diyos. Sabi nga ho ng Biblia, we are new creature. Pag na kay Kristo na, sabi ng 2 Corinthians 5:17, at yung atin ng mga kasalanan ay hinugasan na ho yan ng banal na dugo. Inari na ho tayong ganap, sabi ho ng Biblia, na tayo ay mga righteous na sa harapan ng Panginoon, mga minamahal. At ang kagalingan natin, sabi ng Biblia, nasa Panginoon lamang ho, mga minamahal. Pinalaya na ho tayo sa kasalanan. Yan ho sabi ng Book of Romans, mga minamahal. Ang kinakailangan lang natin gawin, yung totoong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin ho natin siya ng maluwag sa ating buhay, kilalanin bilang Lord and Savior at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Yan ho gagawin natin. Malalalahin mo tayo sa Kanya, lalapit tayo sa Kanya. Lord, hindi ko kaya ang buhay na ito mag-isa. Maunawaan ho natin na kung papaano ang Panginoong Jesucristo ay nabayubay doon sa krus. Binata niya yung ating mga kasalanan. Sino ba tayo? Billions of people, pero pinahalagahan tayo ni Kristo. Binili niya tayo ng kanyang banal na dugo, mga minamahal.
At sa bawat araw, ang sabi nga po ng Biblia, lumakad man tayo even in the valley, shadow of death, huwag ho tayong matakot sapagkat thou art with me. Kanya mga minamahal, sa lahat ng ating lakad, sanggunian natin siya. Huwag mong pagtiwalaan ang iyong karunungan, ang iyong kayamanan, ang iyong kagalingan. Subalit ang sabi ng Biblia, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Yun ho ang kailangan natin gawin. Hindi po ito madali, but it will takes a lot of decisions sa buhay natin na maunawaan natin na kung paano yung buhay na walang hanggan ay makakamit lang ho natin sa pamamagitan ng tamang pananampalataya natin kay Kristo at tanggapin natin siya sa ating buhay bilang Lord and Savior. Yun lang po ang kaparaanan mga minamahal. Kita ho natin ang mga tao, kahit gaano kayaman ang maraming nakikita ho natin, nai-influensya na lang ng social media, ganun lang ba tayo nabubuhay? According sa sinasabi ng mundo, ganun lang ba ang basihan ng ating buhay? Hindi po mga minamahal. May purpose ho ang Diyos sa ating lahat. Hindi po mawawala ng saysay ang pagparito ng Panginoon. Siya po'y nabayubay dun sa krus, pinahirapan, inako niya yung pagpapahirap na sanay tayo. Pero minahal ka niya sa kabila ng ating pagiging mga kasalanan. At sabi po ng Biblia, ako'y naparito upang magkaroon kayo ng buhay at ng kasaganaan. Alam niyo po mga minamahal, may mga bagay pa man na hindi natin lubos na maunawaan, pero ipagkatiwala ho natin yan ng buong puso sapagkat ang Diyos ho nagbibigay sa atin ng kaunawa. Nawa, sa bawat araw, pagising pa lang natin sa umaga, ilapit na natin sa Kanya lahat ng ating mga suliranin, mga dalahin. Lord, it's all to yours. Ganun po mga minamahal, sapagkat ang Diyos ang tunay na kapahingahan na sinasabi po ng banal na kasulatan. Sapagkat siya po ang magbibigay sa atin ng kaaliwan. Naway pinagpala po tayo ng salita ng Diyos sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakilat makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa pag-ibig mo sa amin. Kayo nga po ang kahulugan ng aming mga buhay. Kung papaanong kayo nga po, O Lord, ay namatay alang-alang sa bawat isa sa amin na sa iyo sasampalataya. Tatanggapin ka po sa bawat buhay bilang Lord and Savior. Sapagkat ito lang po ang kaparaanan upang makapiling ka po namin sa langit na bayan. Pagpalain po ang bawat isa, lalo po ang mga mag-anak, pamilya, kaibigan, kakilala na wala pang tamang relasyon sa iyo. Ito na po yung tamang panahon upang kayo po ay tanggapin tilan sa bawat buhay bilang Lord and Savior. Talikdan ng mga kasalanan at dumalangin po sa iyo, O God, na pagharian ang bawat buhay. Pagpalain mo nga po ang bawat isa. Ito po yung lalapit namin. In Jesus name we pray. Amen. Muli po, mapagpalang araw sa bawat isa and God bless us all. Thank you po.